Ano? Bangga! Ano?
So guys, ito nga pala naging tama ako sa likod, sa tagiliran, sa tiyan, sa may legs ko, sa may siko, dalawa yan. So ito yung sa kabilang side. Ayan, kita nyo na. And meron pa pala ako sa baba, and nakagat ko rin yung dila ko. So ayan guys, yung naging tama ko. So guys, this is me. Today is November 24, so almost 1 month na yung nakalipas after nung nangyari yun. And kakatapos ko lang i-edit. So pinalamig ko muna yung issue kasi ayoko sabayan kasi dadami yung opinion ng mga taong hindi magtutugma-tugma. So, kahit gusto ko lang siya upload, baka maraming maging, parang ma-misinterpret, ganyan. So, tinapos ko muna, pinalamig ko, so okay na. And masasabi ko lang dun is, sobrang galit ako nung time na yun, guys. As in, kasi parang, lang yan, parang kang nagmumotor sa kalsada tapos biglang may babangga sa'yo. Di ba magagalit ka? Kung yun ngang full gear ka, tas biglang may pumreno sa harap mo, nabangga mo, di ba magagalit ka? So, I think normal lang na magalit sa sitwasyon na yun. Nagalit ako kasi marami pang ways and nasaktan kasi ako, guys. Natakot ako na makamabalian ako. Pag nabalian kasi ako, guys, mapapahinga ako ng years or months sa racing, and syempre may mga points ako sa mga series na sinalihan ko. So number 1 yun, kaya ako nagalit. Number 2 is sobrang nasasaktan ako. Nakita niyo naman kung gaano karami yung tama ko, and hindi biro yung semplang ko na yun. Ang dami nagsabi sa akin, yung mga professional, yung mga veterans riders, na ang swerte mo kasi hindi daw nabali yung collarbone ko, kasi base sa itsura nung pagkasemplang ko, ang unang tumama is parang dito banda or sa binti ko, kaya malaki yung pasa ko doon. And yun nga, sabi nila, swerte mo hindi nabali yung collarbone mo or sa balikat or braso or arms. So, sobrang thankful ako kasi puro sugat, pasa lang yung inabot ko. Walang fractured or dislocate, wala. So, yun lang. And maganda kasi is nag-sorry naman siya. Pero nung time kasi na yun, para akong bingi sa sorry. As in, di ba pag sorry niya, sorry, sabi ko, hindi, binangga mo ko. Wala, hindi, sabi niya. So, nag-explain siya. Wala na ako naririnig noong time nun. Iniinda ko yung sakit, yung hapde ng mga sugat ko. And kung nakita niyo, wala akong inner suit, wala akong t-shirt noong time na naka-sports bra lang ako. Ginagawa ko yun, guys, pag sobrang init. And sobrang init sa Cebu noong time na yun. So, nag-sports bra na lang ako. Hindi ko na makakalain na nung practice long sleeves ako, tapos naka-jersey pa. Noong time na hindi ako nagsuot, doon naman ako na-aksidente. So, I think magti-t-shirt muna ako sa mga susunod kong races, and ayun. So, importante is naging okay na. Kasi after that, nagkaroon kami ng race. Parang 2 weeks ago, parang sa Pantukan. So, nagkita kami ulit, and pinansin ko siya, sabi ko, o diba, sabi ko, biniro ko siya, sabi ko, kasi natalo niya ako noon, sumemplang nga ako, nag-front flip ako, diba? Sabi ko sa kanya, o diba, sabi ko sa'yo, kaya mo kahit di tayo nagbabanggaan, sabi ko. Tapos tumawa lang siya, tapos sabi niya, oh no, okay ka lang, saka na semplang. So, meaning, hindi na ako galit. So, aaminin ko naman na galit ako nung time na yun. And gusto ko lang linawin yung mga tinakpan kong sounds. Hindi ako nagmumura nun, guys. Hindi ako nagsisay ng bad words or hindi ko siya minumura. Wala akong sinabing bad words nun. May mga nasabi akong nasabi ko siya dahil galit ako. So, hindi siya mura pero hindi rin siya magandang pakinggan. So, binlip ko na lang. Meron din ako mga tinira para may onting drama. So, hindi ko naman itatanggi na galit. Hindi ako galit, hindi ganyan. Hindi ko tatanggi yun. Galit ako nung time na yun. Pero okay na ako ngayon. So, we good. So, yun lang, guys. Thank you guys for watching the whole vlog. So, bye guys!